na nararanasan natin kung paano siya ay buhay at siya ay sumasama sa ating kalagitnaan. Amen? Amen? Medyo masakit yung aking kaliwang kamay. Hindi ko maihawak. Sige. Magpapatuloy tayo sa pag-aaral. Ano nga yung ating theme? With feelings. Pag may with feelings yun. Paano gano'n? In face and see that the Lord is good. Talagang si Elder Tess, medyo joker. Amen? Kasi bakit may Kasi you are in awe. Ibig sabihin ay namamangha ka sa ginagawa ng Diyos. Nakikita mo at namamangha ka sa ginagawa ng ating Diyos. Amen? Nararanasan mo ba na ang Diyos ay buhay sa buhay mo? Na ang Diyos ay buhay sa pamilya mo? Amen and amen. At ngayong linggo, magpapakilala patuloy ang ating Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan. Maaring hindi kayo aware o hindi nyo manaranasan. Ito yung magbubukas ng inyong kaisipan kung paano kumikilos ang Diyos sa mga anak niya, sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga nananampalataya sa Kanya. Ang ating verse mula sa Isaiah 55, verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Amen? Pakitimpla nga yung aking boses. Hindi timplado Alam ko pag timplado pag hindi. Amen and amen. Ano ang sabi ng Panginoon sa verse na to? Di natin kayang arupin yung kanyang karunungan, yung kanyang katalinuhan. Ang kanyang katalinuhan at kapamaraanan ay iba kaysa iniisip natin. Amen? Kasi madalas inilalagay natin yung Diyos sa konsepto kung ano yung kaya nating isipin. Pero dito, tinutuwi tayo ng Diyos, pinapakita niya iba ang kanyang kaisipan, iba ang kanyang mga kaparaanan. Hindi natin pwedeng ikahon doon sa naiisip natin o inilalagay natin yung Diyos doon sa kaisipan natin. Amen? Malinaw ba? Hindi natin pupwersahin ng Diyos na kung ano yung gusto natin, yun ang kanyang gagawin. Sa Tagalog, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Amen? Kaya panghawakan ninyo ito sa mga panahon na hindi nyo maintindihan, yung mga pinagdaraanan ninyo, yung mga nangyayari sa buhay ninyo, balikhan nyo yung verse na to at isudlong ninyo yung verse 9. Amen? Amen? Sabi sa salita ng Diyos, sa bagong tipan, we have the mind of Christ. Nung dumating ang Panginoong Yesus, binigyan tayo ng kaisipan. At iyon ay nag-uugat sa relasyon natin kay Kristo. Amen? Kaya hindi natin pwedeng sabihin doon sa walang relasyon sa Panginoong Yesus na mali kayo, hindi tama ang buhay nyo. Kasi wala pa silang kaisipan ng Panginoong Jesucristo. Pero tayo, na binigyan na ng kaisipan ng Panginoong Jesus, naiintindihan na natin ng konti kung paano kumikilos ang Panginoon. Amen? Kung paano gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. Kaya nga, nung ibinigay yung John 14:6, sabi dito, Jesus answered, I am the way. Yung A lang ang ating pag-aaralan, I am the way. Sa Tagalog, sumagot
si Jesus, ako ang daan. Pag sinabi ng Panginoong Jesus na siya ang daan, hindi lamang ito daan ng pagliligtas ng ating kaluluwa. Ito yung daan kung papaano sa buhay na ito nararanasan na natin yung langit kahit tayo nasa mundo na ito pa. Amen? Nararanasan na natin kung ang kapangyarihan ng Diyos. Nararanasan natin kung papaano ang Diyos ay kumikilos para sa ating ikabubuti. Bakit niya gagawin yun? Sa simpleng dahilan na mahal niya tayo, nais niya yung mabuti para sa atin, at patuloy tayong sumamba, manampalataya at magluwalhati ng kanyang pangalan. Amen? Amen? Ang title ng ating pag-aaral, Taste and See God, the God who makes a way. Lasapin na tingnan ng Diyos, ang Diyos na gumagawa ng daan. Amen? Katulad nung inaral natin nung nakaraang linggo na kung saan masusukol na yung mga Israelita. Nasa likod nila ang kawal ng mga Ehipsyo para sila ay ibalik muli sa Ehipto. At yung nasa harap nila ay malawak na dagat, hinati ng Diyos yung dagat para sila ay makatawid. Amen? Sa normal na pag-iisip ng mga Israelita, hindi nila maiisip na hahatiin ng Diyos yung dagat at lalakad sila sa tuyong lupa. Ganun ang ginawa ng Panginoon at maski sa kapanahunan natin ngayon, gumagawa ang Panginoon ng mga himala at mga kamangha-manghang mga bagay. Amen? Habang ginagawa ko nga ito, nilalagay ko yung sarili ko na naglalakad rin ako. Mahaba-haba pala yung nilakad ng mga Israelita yung pagtawid. Nakalimutan ko na, 600 o around 300 kilometers. Malayo. Para ka nang pumunta ng Baguio noon. Parang pumunta ka na ng Baguio noon na ganun kalayo. Amen. Yung biyahe ko mula rito hanggang GMA ay nasa 41.5 kilometers. Amen. Ilang biyahe ko kaya yun ng papunta at pabalik, yung lakad na yun. Amen. Pero, nandun yung kalakasan na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Malamang, dahil mahaba yan, sa pelikula kasi parang sandali lang nangyari. Nung hinati, nandun na sila sa kabila, tapos bumalik na yung dagat, yung tubig. Malamang, in between yung kanilang journey, habang sa paglalakad nila, nagkakam pa rin sila. Amen? Namamahinga pa rin sila, nandun sila sa gitna ng hinating dagat. Amen? Hindi lang sandali nangyari yung paglalakbay na yun, kung nasa 300 kilometers yung kanilang nilakad. Kahit tumakbo ka pa, hindi kakayanin yan ng 1, 2, 3 araw lang. Amen? Dahil sa katawang lupa, tayo mapapagod rin. Amen? Kaya sa ating pag-aaral na ito, tayo ay may 5 bagay na ipapakita ng Diyos kung paano siya ay gumagawa ng daan o kaparaanan sa ating mga buhay. Kung paano niya inaabot yung mga tao at kung paano siya gumagalaw para sa kanyang mga anak. Para sa una, sige, pagbulayan ninyo. Galing ka ba dyan? Ikaw ba ay napunta na sa isang lugar na madilim? Na nangangailangan ka ng liwanag?
Amen? Kung kayo ay ginagabi sa pauwi at yung tahanan ninyo ay walang mga poste, walang mga ilaw, ramdam na ramdam mo yung pagdating ng liwanag para ikaw ay makalakad. God will make a way in the darkness. Gagawa ang Diyos ng daan sa kadiliman. Dahil ang ating Diyos ay liwanag, siya ang nagbibigay liwanag sa lahat ng kadiliman. Yung kadiliman na sinasabi dyan, pwedeng physical at spiritual. Yung bulag, pwede magbigay ang Diyos ng liwanag upang sila'y makakita, gumaling at makakita. At sa spiritual, yan yung nasa kadiliman. Pag sinabing nasa kadiliman, ito yung mga taong hindi nakakakilala ng tunay na Diyos. Ito yung mga taong nagugumon sa kamunduhan o nabubuhay sa makasalanang buhay. Amen? Aalisin sila ng Panginoon sa buhay na yun at dadalhin sa kaliwanagan. Tayo rin dati, hindi natin alam yung tunay na liwanag. Dati rin, akala ko nandun ako sa tunay na pananampalataya. Pero dumating yung tunay na liwanag, yung kaunawaan na nanggagaling sa Diyos. Na mali pala yung aking pinananampalatayaan at pinaniniwalaan. Kaya dumarating yung tunay na liwanag at pag dumating yan, nagkakaroon tayo ng pananampalataya at relasyon sa Panginoong Jesucristo. Amen? In Isaiah chapter 42 verse 16, I will lead the blind by ways they had not known. Along unfamiliar paths, I will guide them. Anong sabi? Di nila alam kasi yung daan. Pero ang Diyos, gagabayan sila para lakaran. Dahil nung hindi pa rin tayo mga born-again Christian, unfamiliar yung ginagawa natin, yung itinuturo ng pastor, yung sinasabi ng pastor, yun yung mga kakaiba, hindi natin alam. Pero sa gabay ng banal na spirito, tayo ay natuturuan at gagabayan sa tama. I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. These are the things I will do. I will not forsake them. Dahil hindi natin alam, ang dating sa atin doon parang mga bato na, para tayo naglalakad sa bato na masakit sa paa. Amen? Sinubukan nyo na bang maglakad sa katulad nung hindi pa to nasisemento? Ano pa yan? Bato-bato. Nasubukan nyo na bang maglakad na walang tsinelas o sapatos sa mabatong daan? Di ba masakit? Mahirap? Pero sabi ng Panginoon, yung mga rough places na yun, darating ang panahon, magiging patag, smooth, hindi ka na masasaktan. Dahil yung katotohanan sa una, masakit. Sabi nga nakakasakit yung totoo. Pero pag nayakap mo na yung katotohanan, ikaw ay nagpapasakop na at nagiging madali na yung paglalakad mo sa daan na inihanda ng Panginoon. Amen? Ang sabi sa Tagalog, aakayin ko ang mga bulag sa mga daang hindi nila nakikita. Kaya sinasabing bulag kasi hindi pa nila kita ang daan. Sabi ng Panginoon, I am the way. Pero hindi ito nakikita ng mga bulag sa katotohanan. Gagawing liwanag ang kadiliman sa harap nila at papatagin ko ang mga daang baku-bako at lahat ng ito ay ating gagawin
alang-alang sa kanila. Bakit gagawin ng Diyos? Kasi kasama sila sa pinili na bayan ng Diyos. Kasama sila sa itinalaga ng Diyos na ililigtas at dadalhin sa kanyang kaharian sa langit. Amen? Kaya ito'y maglalagay sa atin sa kaunawaan tungkol sa ayaw manampalataya sa Diyos na buhay. Na ayaw manampalataya doon sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya lalawakan pa natin yung pag-unawa sa kanila kung bakit hindi nila kayang tanggapin kasi nasa kadiliman sila. Pero may pangako ang Diyos, gagawing liwanag ang kadiliman na nasa harapan nila. Amen? Natatakpan ang kanilang kaisipan, natatakpan ang kanilang kaunawaan ng tunay na pangako ng Diyos, ng salita ng Diyos. Amen? Pangalawa, ito ang pangako ng Diyos. God will make a way in great danger. Gagawa ang Diyos ng daan sa malaking panganib. Ano mang panganib ang naiisip natin na maaari nating kalagyan, may gagawin ng Diyos para tayo iligtas. Ano ba yung malalaking panganib? Noong ang Friday, ang pinag-usapan namin ay yung Jesus calmed the storm. Sabi ko, ako'y nakaranas na sumakay. Hindi pa ako nasakay ng malaking barko. Yung nasakyan ko lang yung maliit na ferry boat, yung papunta ng Boracay. Pero meron akong isang karanasan na tumawid ako sa isang island. Nasa Negros ako, Dumaguete. Tumawid ako sa dalawa lang kami. Pumunta kami sa tinatawag nilang Apo Island. Napakaganda ng beach doon. Pero malalaglag ang puso mo pagpunta doon sa island. Amen? Sabi nga medyo matapang na tao na ako. Hindi ako hindi madaling matakot, hindi madaling panghinaan ng loob. Pero sa ganong sitwasyon pala, dahil yung sinakyan namin, rumenta lang kami ng bangka na pangisda. Di ba? Alam niyo naman, maliliit lang yun. Tapos nung nasa kalagitnaan na kami ng mga 20 to 30 minutes yung biyahe, nasa kalagitnaan kami ng dagat. Lumalaki ang alon. Halos tumatakip. So, sabi ko, hindi ba tayo lulubog, kuya? Marami ng tubig dito sa bangka. At higit pa ron, may umiikot-ikot-ikot na pating. Amen? Sabi ko, bungguin lang kami nito, tumba kami. Talagang, sabi ko, hindi ko na uulit magpunta rito. Kaya nung pabalik kami, abot-abot din ang panalangin ko na huwag maalon at hindi kami ikutan. Talagang ang lapit-lapit na, parang isang dipa, dalawang dipa lang yung mga lumalangoy na mga pating. Amen? Iyon yung mga karanasan na alam mo na ikaw ay nasa isang malaking panganib na kung di ka hawakan ng Panginoon, maaaring iyon ang katapusan ng buhay mo. Ang hirap pa naman mamatay sa gitna ng dagat, baka hindi ka mahanap. Marami na dahil sa paglubog o yung sakuna sa dagat, sa barko, hindi na nahahanap yung kanilang mga katawan. Amen? Ano pa yung mga great danger? Yung mga malalakas na bagyo na pwedeng gumiba ng mga kabahayan. Amen? Yung mga lindol na pwedeng bumuka ang lupa. Amen? Hanggang ngayon sa Mindanao, patuloy pa rin ang paglindol. Patuloy pa rin yung landslide. Yung huling narinig kong balita, yung huling landslide ay 20 na ang natagpuang namatay. Amen?
Pero tayo dito payapang-payapa. Amen? Nililigtas tayo ng Panginoon sa mga ganoong sitwasyon. Ano pa? Yung mga sunog na tumutupok ng isang barangay sa Manila, tuwing mga maghahating gabi, isang nagpapagising sa akin doon ay mga alarma ng bumbero. Amen? At pagka ganong magising ako, mananalangin ako dahil alam ko may nasusunugan. Merong nangyayaring sunog. Amen? Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Sa Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Sa Tagalog, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Napakasarap ng pangako ng Diyos. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Bakit? Nandoon yung pagliligtas ng Diyos. Pero lagay natin sa balanse. Hindi ko mo ito yung pangako ng Diyos ay ilalagay mo yung sarili mo doon sa mga ganong sitwasyon. Amen? Ang sabi nga ng Lord sa kanyang panalangin, do not put the Lord your God to a test. Amen? Huwag mong sadyain na subukin o subukan ang Panginoon. Nakukusain mo, nagkakasunog sa isang barangay, pupunta ka doon. At papasok ka sa bahay ng nasusunugan at titingnan mo kung hindi ka nga masusunog. Amen. Binigyan tayo ng Panginoon ng karunungan. Sa mga danger na to, alam din natin dapat kung paano ingatan ang ating sarili. Amen? Pero kung dumating tayo sa nasa ganitong sitwasyon, halimbawa sumakay ka ng barko, pupunta ka Boracay, lumubog ang barko, pwede mo itong alalahanin. Lord, lumubog man ang barko na ito, iniligtas mo ako. Amen? Amen? So, iyan yung pangalawa. Sa pangatlo, God will make a way in a dead-end situation. Gagawa ang Diyos ng paraan sa sitwasyon na walang patutunguhan. May punto na ba ng buhay nyo na pakiramdam ninyo dead-end na? Lord, wala na akong masulingan. Tama ba? Wala na akong masulingan. Sobra-sobra na po yung mga pagsubok sa buhay ko. Parang gusto ko na pong umalis sa mundo na ito. Sa sobrang hirap, sa sakit na nararanasan ko, gusto ko na po, Lord, na ipanalangin na kunin mo na po ako. Dumating na ba tayo sa punto ng ganito ng ating buhay? O si Pastor Manny, dumating na sa dead end. Amen? Katulad ng nakalagay dyan, pag sinabing dead end, wala nang mapupuntahan. Dulo na yan. Sarado na. Pero ang Diyos, sa Diyos walang dead end. Kung ito'y dulo na, maaari siyang magbukas ng panibagong daan. Amen? Katulad ng sabi nga, yung working life ko, malapit nang dumating sa dead end. Amen? Dahil next year, compulsory retirement na. Retirement ko na sa GMA. Amen? Dead end na yun. Pero, sabi nga pag tinatanong nila ako, excited ka na ba? Looking forward ka na ba sa retirement mo? Sabi ko sa ngayon, parang mixed emotion. Kasi 26 years na ako nagtatrabaho sa GMA. Pagdating ng September, 27 years na.
Ibig sabihin, nag-ugat na yung buhay ko doon. At dahil malalim na yung ugat, yung buhay ko doon, darating sa pagkakataon na medyo mahirap bunutin. Nakasanayan ko na araw-araw pumapasok ako, araw-araw nagtatrabaho ko, araw-araw yung mga dapat kong ginagawa ko. Amen? Pero alam ko na may gagawin na panibago ang Panginoon. Tinapos niya yung working life ko na may hanap pera, may bubuksan naman siya ng mga panibagong daan na aking tatahakin. Amen? Kaya pag nasa isip niyo, Lord, parang wala nang mangyayari. Parang wala nang pag-asa. Pero sa Diyos, laging may mangyayari, laging may pag-asa. Ito yung binanggit kanina ni Pastor Charles sa Isaiah 43 verse 19. See. Huwag niyo kalimutan, see. Kailangan tingnan mo. Ibukas mo ang iyong mga mata. Kasi kung hindi bukas ang iyong mata, kaisipan, hindi mo makikita. Pumikit ka nga. Pumikit nga kayo. Pag nakapikit ba, may nakikita kayo? Di ba wala? Kaya kailangan tingnan mo, buksan mo ang iyong mga mata. Ano ang kasunod? I am doing a new thing. May gagawin na panibago ang Diyos. Now, it springs up, do you not perceive it? Inulit na naman, do you not perceive it? Bakit? Kasi ayaw niya tingnan, kaya hindi niya makita. Sa last part, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Yan yung ating inawit. Yan ang pinagkuna ng inawit natin, God will make a way. Biruin mo, sa wilderness o sa disyerto, gagawa ng daan ng Diyos. Magbubukas ng daan ng Panginoon. Sa disyerto na tuyo, gagawa siya ng stream. Magpapabukal siya ng tubig. Para saan? Para sa kanyang mga anak, para sa ating mga ikabubuti. Dahil ang Diyos ay gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Ang ating Diyos, yung dalawang huli nating pinag-aralan, God of Wonders and God of Miracles, iyon ang ating Diyos at iyon ang alam niyang gawin para sa kanyang bayan, para sa kanyang mga anak. Sa Tagalog, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ano ba yung bagong bagay na hinihingi mo sa Panginoon? Pwede mong hingin. At pwede mong, kung may naiisip ka na gusto mong bagong bagay, pwede mong ipanalangin. Amen? At isa ito sa panalangin ko, Lord, bigyan mo nga ako ng mga bagong bagay na gagawin. Yung mga hindi ko pa nagagawa, yung bagay na hindi ko kayang isipin, na hahayaan mo na magawa ko para sa iyong pangalan. Ito'y naganap na, hindi mo pa ba makita? Ibig sabihin, nangyayari na ito sa kasalukuyan. Baka natutulog ka lang, baka sarado lang ang iyong mata, sarado lang ang iyong kaisipan para makita mo. Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng desyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Amen? Sa Hagunoy, ang gagawin ng Diyos, gagawa naman siya ng tuyong daan. Amen? Dahil hindi nila maisip kung paano sila titigilan ng high tide at ng baha. Pero ang Diyos pwedeng gumawa at itigil yung nararanasan nilang pagbabaha sa kanilang lugar. Amen? Hindi pwedeng nakasanayan na sasabihin, taon-taon naman, laging ganito. Taon-taon naman, nangyayari ito. Pero pwede natin hingin sa Diyos. Amen? Paano mo hihingin? Ipapanalangin mo yung mga
yung mga nakaupo sa gobyerno na gumawa ng mga proyekto para sa ikaayos ng mga drainage at ng mga kalsada. Amen? Amen. Maaari nilang palalimin ang ilog, hindi pababangin. Ngayon kasi, ang sabi, mababaw ang ilog at lumalaki na ang sakop ng katubigan. Mas malaki na ang sakop ng dagat. Pero sa tulong ng Panginoon, pwede namang gumawa ang tao ng mga bagay na tutulong para hindi maranasan yung patuloy na pagbaha. Amen? Pero sa ibang mga lugar, sabi nila, epektibo yung proyekto ng bagong DPWH Secretary. Amen? Kaya ipanalangin nyo, ito ay taong matuwid. Nakita nyo naman, pag humarap sa TV, laging haggard. Ganun kahirap yung kanyang ginagawa. Nung bago upo yan, pugi-pugi pa eh. Ngayon, ang laki na ng itinanda. Amen? Kaya ipanalangin natin sila. Kasi mahirap din yung kanilang trabaho. Amen? Si Secretary Vince. Amen? Laging nag-iikot at humahanap ng paraan para magawa yung mga proyektong nararapat. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tatawid na tayo sa bundok. Tatawid na tayo sa pang-apat. Kung inutusan ka kaya ng Panginoon, ate nga maglalakbay ka sa disyerto, sa bulubundukin. Dahil bago dumating ang Panginoon, ang mga huling mananampalataya ay mamumundok. Amen? Dahil hindi sila tatanggap ng tatak. Yung 666, hindi nila tatanggapin. Dahil pag nagpatataka ng 666, ikaw ay nagpapailalim sa paghahari ni Satanas. Amen? Kung ganito yung tatawirin mo, siguro malalaglag din ang puso mo. Amen? Matindi ang pananampalataya ng taong tatawid sa lubid na yan. Amen? Baka naman sa tingin lang natin manipis. Baka malapad-lapad naman yan. Kasi side view lang natin nakikita, di ba? Kumbaga, tatawid ka man sa makitid na tulay, pero kakayanin mo. Huwag mo lang tingnan yung lalim ng babagsakan mo. Dahil yun ang magpapahina ng kalooban mo. Sabi nga huwag mo tingnan kung gaano kalalim, huwag mo isipin na malalaglag ka. Ay panigurado, papahinain mo yung loob mo. Dahil pag nalaglag ka doon sa lalim na yan, malamang bali-bali ang iyong mga buto. Amen? Mabuhay ka man, himala ng Diyos. At kung hindi ka man masaktan, kapangyarihan at himala pa rin ng Diyos. Yung bundok na yan, minsan ang pananaw natin dyan ay mga balakid, mga obstacles. God will make a way through great obstacle. Gagawa ang Diyos ng paraan sa malalaking balakid. Ano ang nagiging balakid mo? Para mamuhay ng matuwid para sa Diyos. Ano ang nagiging balakid mo? Para maging, sabi nga para lumago, para maglingkod sa iyong Diyos. Yung mga balakid na yun, pwedeng alisin ng Panginoon. Yung mga nakikita, minsan nga, tayo yung
nagpapalaki. Minsan, yung maliit na bato, pinapalaki natin, nagiging malaki. Bakit? Kasi tinataniman tayo ng kaaway. Huwag mong gawin yan, napakahirap. Huwag kang mag-resign sa trabaho mo. Kasi mahirap yung walang sariling pera. Di ba yan? Pasabihin, may trabahong inaano. Kaya lang yung trabaho, may linggo. Hindi ka makakasamba sa Panginoon, hindi ka makakasama sa congregational worship. Hindi ka makakasama sa mga kapwa mo mananampalataya sa pagsamba. Ang tao na may pamilya, may mapakainin, hahawak dun sa trabaho na yun. Isasakripisyo yung kanyang pagsamba para doon sa trabaho na kailangan niya para buhayin ang pamilya. Pero yung tao na nagtitiwala, nananampalataya sa Diyos, maghihintay para sa ibibigay ng Diyos na trabaho na hindi maisasakripisyo yung kanyang pagsamba sa Diyos. Amen? Kasi nililiitan natin yung ating pagtanaw sa magagawa ng Panginoon. Ang Diyos, malaki, makapangyarihan, gumagawa ng mga bagay para sa ating ikakabuti. Dapat gano'n natin tinitingnan. Sabi sa Biblia, walang mananampalataya na namalimos. Amen? Kung meron man, hindi nila tinayuan ang salita ng Diyos, hindi sila humawak sa kanilang Diyos. Amen? Kasi sabi ng Diyos sapat ang pangangailangan mo sa bawat araw. Ano ang mga balakid mo para maglingkod sa iyong Diyos? Ano ang balakid mo para lakaran ang plano ng Diyos sa buhay mo? Sabi ng Diyos, aalisin niya ang mga balakid. Kailangan lang sumunod tayo at magpasakop sa gagawin ng Panginoon. Sa Isaiah 45 verse 2, I will go before you and will level the mountains. I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. Amen? Amen? Piruin mo, papatagin ng Diyos ang bundok. Sisirain niya. Alam niyo ba yung gates of bronze? Mahirap yang tibagin, mahirap yang sirain. Ano yung sabi niya? Bubuksan niya, cut through bars. Gagawa siya ng daan. Dahil iyan ay matibay na uri ng bakal. Sa Tagalog, ako ang maghahanda ng iyong daraanan. Pag pinapunta ka doon ng Panginoon, ano sabi niya? Ako ang maghahanda ng iyong daraanan. Mga bundok, doon aking papatagin. Sabi ng Diyos, mag-mission ka. Pumunta ka sa Pastor Manny, mag-mission ka. Pumunta ka sa Malaysia o Indonesia. Malapit-lapit lang yun. Kasi sabi ng Diyos, ihahanda na niya ang iyong daraanan. Yung mga bundok na sinasabi dyan, yung nakikita nating balakid, hadlang, na nilalagay natin sa ating harapan, yung bundok na wala naman. Amen? Aalisin ng Diyos para ikaw, yung bundok na humaharang sa atin, ay aalisin ng Diyos para tayo ay makadaan. Amen? At sa mga lungsod, mga pintong tansoy aking wawasakin.
pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Kaya sinasabi ng Diyos, walang sarado kandado doon sa dating pananampalataya na hindi kayang buksan ng Panginoon. Bakit ko nabanggit ito? Kasi sa isang punto ng buhay ni Amang, siya ay sarado kandado katoliko. Amen? Kasi mahaba-haba na rin siya sa paglilingkod. Siya ay lay minister. Amen? Mahirap man, pero minarapat ng Panginoon na maputol yung isang binti ni Inang. Dahil kasama doon sa pagputol na yun ay pagdidisiplina rin sa kanya. Kasi kaya siya tumatawid doon sa Pilapil sa gitna ng bagyo ay maghahanda siya dahil pista. Diba? Anong nangyari? Sa Santos General Hospital siya nagpista. Amen? Mahirap tingnan sa ating pananaw, pero iyon ang ginamit ng Panginoon para sila ay sabay na lumago sa pananampalataya. Amen? Walang choice si Ama. Kailangan niyang samahan si Inang sa pagsamba. Kailangan niyang buhatin si Inang. Kaya dumating yung kaliwanagan, dumating yung oras ng pananampalataya. Amen? Sabi ko nga kasi isa sa panalangin namin ni Ate Mauro, paano kaya si Amang, hindi man kami pinipigilan sa born again Christian, ay patuloy pa rin siya sa kanyang pananampalataya at iyon yung ginawa ng Diyos. Amen? Kaya wag nawang marapatin ng Diyos yung masakit na kaparaanan para ang mga miyembro ng inyong pamilya ay makasama nyo sa iisang pananampalataya at iisang pagsamba. Pero ang punto lang dito, may gagawin ng Diyos, may kaparaanan ng Diyos. Kailangan lang natin patuloy na manalangin at hingin sa Diyos yung pagdating ng kanyang kaparaanan at pagdating ng kaligtasan para sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. At yung panglima, panghuli, God will make a way for victory. Gagawa ang Diyos ng daan para sa katagumpayan. Bakit gagawa ang Diyos? Kasi pag hindi niya ginawa at hindi siya nagbigay ng katagumpayan, sasabihin ng mga hindi mananampalataya, ang hina naman ng Diyos niyo. Wala naman pa ng kapangyarihan ng Diyos niyo. Amen? Dahil nais ng Diyos ipakita yung kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan, at ang kanyang magagawa para sa kanyang bayan. Nasa battle ka ba ngayon? Ano ang binabattle mo sa buhay na ito? Kahirapan? Kakulangan sa panggastos? Ano ang binabattle mo sa panahon na ito? Sakit? Mga suliranin? Ang pangako ng Diyos, may katagumpayan sa sitwasyon ng paghihirap na binabattle mo ngayon. Amen? Amen? Kailangan natin panampalatayaan yan at paniwalaan. Darating ang katagumpayan na ibibigay ng ating Panginoon. Sa history ng Israel, napakaraming katagumpayan ang ipinaranas sa kanila ng Panginoon. Amen? Kasi sa panahon nila, sinasakop nila. Kinukuha nila yung lugar na inihanda ng Diyos para sa kanila, yung lupang pangako. At yung mga karatig bayan na hindi nananampalataya kay Yahweh,
kay Jehovah, kailangan nilang, anong tawag doon? Girahin. Kailangan nilang labanan, yun. Kailangan nilang labanan at pasukuin. Amen? Di ba yung isang kwento ni Haring Jehoshaphat na makikibattle siya, pero sabi, wala kang gagawin. Wala kang gagawin, pero pasusukuin ko ang kalaban mo. Amen? At yung battle ni Joshua, iikot lang sila, magtutrumpeta, pero giniba yung wall of Jericho at napasuko nila yung kanilang kalaban. Amen? Ano ang laban ng buhay mo? Mahirap labanan yung laban kung hindi kasama ang Diyos. Kaya anuman ang laban mo sa buhay na ito, tawagin mo ang iyong Panginoon. Magpatulong ka sa iyong Diyos. Isama mo ang iyong Diyos sa laban na ito. Amen? Hindi ba lumipat kanina? Pero dito lumipat. Ayan. So may tagumpay palagi sa kung anumang laban na maaari nating harapin sa buhay na ito. Ang sabi sa Isaiah 42 verse 13, ang Panginoon ay lalabas na parang mandirigma. Pinupukaw niya, asan yung English? Na-hide ko. Nawala yung English. Baka na-hide ko. Sa Tagalog na lang, ang Panginoon ay lalabas na parang mandirigma. Pinupukaw niya ang kanyang galit na parang lalaking mandirigma. Ang mandirigma matatang. Ang mandirigma malakas. Ang mandirigma hindi sumusuko. Siya'y sisigaw, oo, siya'y sisigaw ng malakas at magtatagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Nawala yung English, maganda yung pagkakasabi sa English version. Pero tayo'y mandirigma. As ang mandirigma ng Diyos, kasama niya yung kanyang general. Ang bawat sundalo may nakakataas sa kanya. Amen? Mayroong gumagabay. Nagpaplano ng mga strategy, gumagawa ng battle plan para sa laban. Amen? Kaya sinasabi ng Diyos, kasama natin siya sa ating pakikibigma sa buhay na ito. Kaya nga, may tawag yung shout of victory, sigaw ng katagumpayan. Sabi niya, siya'y sisigaw. Oo, siya'y sisigaw ng malakas. Ito ay shout of victory. At magtatagumpay sa kanyang laban. Yung nabanggit ko kanina, yung laban nila Joshua, 7 araw silang umiikot na nagtutrumpeta. At sa ikapitong araw, ano ang utos ng Diyos? Sisigaw. At nung sumigaw sila, nagiba yung wall of Jericho. Amen? Ganun din. Hindi pa tapos ang laban, pero maaari na tayong sumigaw. Sigaw ng katagumpayan, sigaw ng pasasalamat sa ating Diyos. Amen? Paano mabibigyan ng tagumpay ng Diyos? Kung ang itsura mo ay para kang pagod na pagod sa laban. Parang ayaw mo nang tumayo sa laban na nais ng Diyos na gawin mo. Amen? Kaya sabi dito, maging mandirigma ka, malakas, matapang, sumusunod sa kanyang general, at sisigaw
sa katagumpayan sa laban sa buhay na ito. Amen? Amen? Kaya kami na may mga sitwasyon sa sakit, araw-araw tumatayo kami at lumalaban. Katulad ni Sister Jenny. Mahirap yung kanyang sakit. Biruin mo, twice a week siya nagdadialysis. Yung sitwasyon ko, na masakit ang buong katawan, kumikirot, araw-araw tumatayo ako para sa Panginoon. Sabi nga, gumising matulog, nandoon yung kirot at sakit. Pero lumalaban, tumatayo para sa Diyos. Amen? Huwag kang kumilos na talunan. Ang Diyos mo ay nagbibigay ng katagumpayan. Huwag mong liitan ang iyong Diyos. Palakihin mo yung magagawa ng Panginoon sa buhay mo. Mahirap kasi pag ang liit lang ng tingin mo sa iyong Diyos. Parang sinasabi mo na wala siyang magagawa. Pero pag nilalakihan mo ang pananaw mo sa Diyos, na wala namang makasusukat sa kanyang kapangyarihan, walang limitasyon ang kanyang magagawa, magiging malakas ka, matatag, para lumaban sa laban mo sa buhay na ito. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Balikan natin muli. Ate, wala na yung babaeng naglalakad. Pinalis ko na. Diba? Kanina, naglalakad siya, nakatayo siya. Ngayon, pinaalis ko na. Nakatawid na, sabi ni Pastor Manny. Balikan natin. Yung Diyos na humati ng dagat ay gagawa ng daan. Ano man yung malaki, ano man yung hadlang. Sabi nga, hindi lang dagat ang kanyang hahatiin, papatagin din niya ang bundok. Amen? Balikan natin, taste and see God, the God who makes a way. Nasatin at tingnan ng Diyos, ang Diyos na gumagawa ng daan, o ang Diyos na nagbibigay ng mga kaparaanan. Una, God will make a way in the darkness. Gagawa ang Diyos ng daan sa kadiliman. Pangalawa, God will make a way in great danger. Malaki man ang mga panganib, pero ang Diyos ay gagawa at may paraan para iligtas tayo sa malalaking panganib. God will make a way in dead-end situation. Nandun ka man sa dulo ng biyahe mo, wala nang magbubukas ang Diyos ng panibagong daan. Bibigyan ka ng mga panibagong bagay. Sabi nga pag na-conquer mo na yung isang lugar na to, may bubuksan ng Diyos para sa panibago na magbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Dead end yan, pero hindi ito dead end ng buhay mo. Habang itinatayo tayo ng Diyos, ginigising tayo ng Diyos, may gagawin pa tayo sa mundo na to. Amen? Pang-apat, God will make a way through great obstacles. Aalisin ng Diyos yung mga bagay na humahadlang para ikaw ay magpatuloy, para ikaw ay lumago sa pananampalataya, at para ikaw ay maglingkod sa iyong Diyos. At yung panglima, God will make a way for victory. Ang lahat ng yan ay gagawin ng Diyos dahil bottom line ay yung panglima. Makita yung katagumpayan, makita yung kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng katagumpayan para sa ating mga laban. Amen? Para sa ating mga kinakaharap. At dito na ako magtatapos. Tapos na ba kayo mag-picture? Minsan nga, gusto kong dumikit dito sa monitor para kasama ako sa picture. Nakaganyan pa. Amen? At yung iiwan ko sa inyong scripture
ay mula rin sa Isaiah. Na ano nyo ba? Puro sa Isaiah ang ating verse for this lesson. Isaiah 48 verse 17. This is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel. Anong sabi ng Diyos na sinasabi sa atin ngayon? I am the Lord your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. Kaya nga, Jesus is the way. Siya yung ating daan. Siya yung magbubukas ng daan para sa buhay na ito na ating dapat nilalakaran. Sa Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong manunubos ang banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos. Ito ay deklarasyon na nanggagaling mula sa Diyos. Ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo para sa iyong kapakinabangan. Para sa kapakinabangan natin yung lahat. Amen? Nabubuhay tayo para sa ating kapakinabangan. Amen? Tinutulungan tayo ng Diyos para saan? Para sa iyong ikabubuti. At yung turo niya na nagtuturo sa iyo para sa iyong kapakinabangan na pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Kaya huwag tayong magmatigas. Huwag tayong lumihis. Binubuksan ng Diyos ang daan. Anong sabi natin kanina? Jesus is the way. Daanan natin yung nilalakad ng Panginoon na daan para sa ating lakaran. At pag dinaanan natin yun, ano ang sabi ng Lord? Iyon ay iyong kapakinabangan para sa iyo, para sa iyong ikabubuti. Kaya dapat lamang na sumunod at huwag maging matigas ang ulo. Amen? Madalas kasi nagmamatigas tayo sa Diyos eh. Ang iniisip natin, sabi nga for your thoughts are not my thoughts, sabi sa ating verse kanina. Ang aking kaisipan ay hindi nyo kaisipan. Ang aking kaparaanan ay hindi nyo kaparaanan. Kaya kung iyon ang itatanim natin sa ating isip, at alam naman natin, Jesus is the way, si Jesus ang daan, malalakaran natin yung kanyang daan inihanda. Amen? Amen? Kaya magpatuloy tayo sa daang inilatag na ng Diyos, sa daang inihanda na ng Diyos, sa daang tatahakin natin, nakasama natin ng Diyos, manatili tayong matatag, panghawakan natin ang kanyang salita, tayuan natin yung kanyang mga pangako. At sa dulo, makikita yung katagumpayanan ng gagaling sa Diyos. At ang dulo nun ay kaluwalhatian ng ating Panginoon. For His glory, lahat ay ginagawa natin para itaas ang pangalan ng Diyos, para mapapurihan ang ating Panginoon. Amen? Amen? Kaya, sabi sa Numbers ito galing, the Lord bless you and keep you. Sasamahan tayo ng Diyos. Araw-araw, hindi lang paminsan-minsan. Araw-araw, sasamahan tayo ng Diyos at iingatan. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo. Sa linggo nito, nawa ay matalim dito sa ating puso at malakaran namin ito sa ngayon sa iyong mga plano. Sige po, tayo ay nadako sa tithes and offering. Sino po ba ang naatasan
Siyempre, yung